kumain. Ngumuya pa ba kayo sa bawat pagsubo ninyo? Tanging pagtawa na lamang ang naging sagot nila sa akin. Pwede na po ba kaming maligo? Tanong nila. Tumango na lamang ako. Nang matapos na akong kumain, niligpit ko na ang mga platong ginamit namin at ito'y agad nang hinugasan. Nang maisalansan ko ang mga plato at kubyertos ay tumungo na ako sa likod bahay para tingnan ang kambal. Mama, ligo ka rin po. Pag-anyaya sa akin ni Anika. Oo nga po, Mama. Ang saya pong mag-swimming. Segunda naman ni Anaya. Titignan ko na lang kayo mula rito. Saad ko at tumupo sa lounge chair na naroon. Pasado 2:00 na at ayaw pa rin umahon ng kambal. Kaya naman napagpasyan kong maligo na rin kasama sila. Medyo malaki itong pool na to. Meron siyang parang para sa bata at para sa matanda. Ahon na tayo at baka sipunin pa kayong dalawa. At hindi naman ako nahirapan na paahunin ang dalawa. Matapos ako magbihis, saktong tapos na rin ang kambal. Sabay na kaming bumaba at nagtungo na sa kusina dahil nagugutom na raw sila. Ginawan ko lang sila ng egg sandwich at nagtimpla na rin ako ng juice na inumin nila. Nang madala ko sa kanila ang pagkain nila, ay kinuha ko ng cellphone ko at denial ang number ni Mama. Hello, kamusta kayo dyan? Bungad niya na masagot ang tawag. Ayos lang naman po kami, kayo po ba? Balik na tanong ko. Ayos lang din naman ako, nak. Nasa na nga palang kambal? Maaari ko ba silang makausap? Nasa sala po. Teka't ibibigay ko po sa kanila. Mabilis akong lumakad papunta ng sala. Gusto ko'y makausap ng mama lola ninyo. Ni-loudspeaker ko muna yon bago ko ibigay sa kanila. Hello po, Mama Lola. Bati ng kambal. Mga magaganda kong apo. Kamusta kayo? Okay lang naman po. Ikaw po. Si Anika. Iniwan ko muna sila roon para makapagkwentuhan. Napatingin naman ako sa orasan at mag-aalasin ko na pala. Kaya tumungo na akong kusina upang magsaing. Sinabay ko na rin ang pagluluto ng ulam. Matulog na kayo at ako na maghihintay sa papa ninyo. Sabi ko sa dalawa. 9:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin si Eros. Good night po. Inaantok na saad nila bago umakyat papuntang kwarto nila. Binuksan ko ang TV. Nanood ng movie habang naghihintay sa pagdating na Eros. Nakatapos na ako ng 3 movies pero wala pa rin siya. Mag-12 na. Pinatay ko ng TV na magsawa ako at nahiga na lang sa sofa para ubidlip saglit. Nagising na lang na may maamoy ko ang pabango ni Eros. Oh, I'm sorry. Naistorbo ko yata ang pagtulog mo? Natatawang saad niya. Sira? Kumain ka na ba? Tanong ko at bumangon na sa pagkakahiga. Not yet, sagot niya. Tara sa kusina at ipapainit ko lang yung kanin at ulam na makakain ka na. Sabi ko at nauna nang maglakad papunta sa kusina. Here, kumain ka na. Ngiritian naman ako ni Eros sabay kindat. Thanks, hon. Aniya at nagsimula na nga siyang kumain. May pupuntahan kami ng kambal bukas. Ani ko. Kunot naman ang noon niyang napatingin sa akin. Where? Without me? Tanong niya. Kikitain namin bukas si Lara. I will text you the location na lang kung gusto mo kaming sunduin. Sagot ko. Anong oras kaya alis para may hatid ko kayo? Umiling naman ako. Di na, baliw. Baka kami pang dahilan ng pagka-late mo bukas eh. Sabi ko. Sunday mo na lang kami. Hanggang anong oras ka ba bukas? Tanong ko. Hanggang 2 or 3 ng hapon. Sagot niya. Okay, noted. Matapos namin kumain, pinakit ko na siya sa taas para makapag-shower na. Mabilis ako natapos maghugas kaya naman nilinis ko munang lababo bago sumunod na sa kanya. Nasa loob pa siya ng banyo nang pumasok ako ng kwarto namin. Inayos ko muna ang kama namin bago ko mahiga. Hindi mo ba muna pupuntahan yung kambal? Tanong ko sa kanya nang makalabas na siya ng banyo. Hindi na, baka maistorbo ko lang yung tulog nila. Sagot niya at tinabihan na ako. Niyakap niya ako at niyakap ko rin siya pabalik. Good night, sabi ko at saka mabilis siyang hinalikan sa labi. Matutulog na tayo kaagad? Parang batang tanong niya. Bakit? May iba pa ba tayong dapat gawin? Kunot noo kong tanong. Wala, good night. At hinalikan ako sa noo. Lihim na lang ako napangiti at ipinikit ang mga mata hanggang tangay na ng antok. Maaga kaming nakarating ng kambal sa lugar kung saan namin kikitain si Lara. Mama, why Ninang is taking so long? Tanong sa akin ni Anika habang pinaglalaro ng straw ng milkshake niya.
Darating na yun doon maya-maya. Be patient, okay? Nakanguso naman siyang tumango. Hingal na hingal si Lara na makalapit siya sa amin. Bakit hingal na hingal ka? Tumakbo ko nasiraan yung taxing sinasakyan ko. Sagot niya at binalingan ng kambal. Hello mga bebe, I have something for you. Aniya at nilabas ang 2 maliit na box. At binigay yon sa kambal. Wow! Thank you po! Wika ng kambal, parehong inalikan sa pisngi si Lara. You're always welcome mga baby ko. Aniya at bumaling muli sa akin. May gift din ako para sa'yo pero mamaya ko na ibibigay. Saan niya? Lumipat kami ng lugar. Pinili niya yung may palaruan sa loob para makapaglaro ang kambal at para maibigay na niya yung gift niya kuno sa akin. Ano ba kasing bibigay mo sa akin at kinailangan pa nating lumipat ng lugar? Tanong ko. Yan! Sabay lapag ng box ng gamot. Ano namang gagawin natin dyan? Wala naman akong sakit Natawa naman siya sa sagot ko. Gaga, hindi gamot yan. Pills yan para pag may ginawa kayo ni Eros, alam mo na, hindi ka mabubuntis. Paliwanag niya. Nilagay ko na lang yan sa loob ng bag ko at di na nagsalita. May nangyari na ba ulit sa inyo? Kung may iniinom lang siguro ako ngayon, baka naibuga ko na yon sa kanya. Wala pa. Tsaka ayoko pang masundan ng kambal. Saad ko. Hindi pa nga kami kasal tapos susundan na namin ulit. Tsaka na lang kapag kinasal na kami. Di sakto pala yan ang regalo ko sa'yo. Usal niya. Nagkwentuhan lang kami na nagkwentuhan hanggang mapag-usapan namin ang love life niya. Wala talagang nagtatangkang ligawan ka? Tanong ko. Wala? Patanong na sagot niya. Seryoso kasi, Lara. Ani ko. May isang umamin sa akin pero binasted ko kaya yun, wala nang umulit. Kung malapit lang siya sa akin baka nabatukan ko siya. So paano yan? Di tatanda kang dalaga. Wala namang kaso sa akin yun Nariyan naman yung kambal Ani niya. Pero iba pa rin kapag may sarili kang anak. Sabi ko, ano ka ba? Darating din yan, saka bata pa naman ako Saan niya? Sure kayo na hindi na kayo sasabay sa akin? Tanong ni Lara. Umiling naman ako. May sundo kami. Sagot ko at sakto naman na dumating at sa likuran ko nakita ko ang sasakyan ni Eros. Ayan na pala siya Turo ko. Sige, mauna na ako sa inyo ha? Okay. Nakipagbeso siya sa akin at saka lumuhod para halikan ng kambal. Ingat ka ha? Kumindat na lamang siya sa akin at bago pumara ng taxi. Papa! Sinalubong ng kambal si Eros na makababa siya ng sasakyan. Kamusta ang lakad niyo? Tanong niya sa akin. Ayos lang, ikaw ba? Balik na tanong ko. Bad trip? Sagot niya. Kumurat naman ang noo ko. Bakit? I ask. Biglang di nagparamdam yung client Ilang beses namin kinontak pero hindi niya naman sinasagot. Hinawakan ko naman ang balikat niya. Let's go home. Ipagluluto na lang kita ng paborito mo. Tipid naman siyang napangiti. Daan muna tayo sa supermarket, may bibilhin lang ako. Sabi ko matapos kong makabit ang seatbelt ko. Papa, bili tayo nito. Dinig kong bulong ni Anika sa likuran ko. Baka magalit ang mama mo. Dinig kong pabulong din pabalik ni Eros. Natahimik naman sila nang humarap ako sa kanila. Anong pinag-uusapan ninyo? Tinaasan ko sila ng isang kilay. Wala po, mama. Iling ni Anika. Gusto niya po nito. Si Anaya habang hawak ang isang supot ng candy. Sige, basta bigyan mo si Anaya, okay? Mabilis naman tumango si Anika. Ilagay mo na rito sa cart. Na makuha ko ng lahat ng kailangan ko, pumunta kami ng counter para magbayad. Di naman gaano karami yung binili namin, kaya mabilis lang kaming nakaalis. Pagkarating namin sa bahay, tinulungan ako ni Eros bitbitin papasok yung mga pinamili ko. Diyan na muna kayo at magluluto na muna ako. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nilang tatlo. Nasa kalagitnaan ako ng pagluluto nang maramdaman ko ang braso ni Eros sa bewang ko. Ang bango mo pa rin kahit nagluluto ka, ani Eros habang inaamoy-amoy ang bato ko. Mahina ako naman siyang siniko. Huwag kang magulo Eros ha. Kita mo nagluluto yung tao Iritang sambit ko. Naglalambing lang Dinig kong bulong niya pero hindi ko na lang ito pinansin. Tawagin mo na yung mga anak mo at tayo kakain na. Utos ko sa kanya. Walang imik siyang tumayo at nagsimula ng maglakad papunta ng sala.
Habang tinatawag niya ang kambal, naghahanda na ako ng mga plato namin. Ano yan, Mama? Tanong ni Anaya habang nakaturo sa niluto ko. That's chicken curry. Your papa's favorite dish. Sagot ko. Masarap po ba yan? Tanong din ni Anika. Of course. Si mama ninyong nagluto eh. Basta kapag ang mama ninyong nagluto, asahan ninyong masarap yan. Si Eros nang sumagot. Let's eat. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Pagsingit ko. How is it? Tanong ko sa dalawa. Ang sarap nga po. Ginulo ko na lang ang buhok ni Anika. See? I told you. Ani Eros. Nauna ako natapos kumain sa tatlo, kaya naman pinanood ko na lang sila habang kumakain. Samahan na kita. Muntik akong mapatalo nang bigla, sumulpot si Eros sa gilid ko. Magbanlaw ka na lang at ako na lang bahalang magsabon. Tumango na lang siya kaya naman nagsimula na akong magsabon. Nang matapos na siyang nagpresentang maglinis ng lababo, kaya umakyat na muna ako para makapaglinis na ng katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang lagkit ng pawis sa katawan ko. Nag-request ng kambal na mag-movie marathon daw tayo, sabi niya at pinasadahan ako ng tingin. Naglinis ka na rin ng katawan mo at sumunod ka na lang sa baba pagkatapos mo, sabi ko. Okay, pero kiss muna, aniya sabay nguso. Lumapit na ako sa kanya. Binigyan siya ng mabilis na halik sa labi para lang matapos na. Sarap! Lasang curry! Hinampas ko ang braso niya dahilan para siya'y matawa. Just kidding. I love you! Sabi niya at binigyan din ako ng halik. Comedy horror ang pinili nilang panoorin namin. Pero kahit yan na napiling genre, todo sigaw ang kambal na sinasabayan din namin ni Eros. Hoy! Kalalaki mong tao, napakaduwag mo. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano, na makita ko kung gaano kahigpit ang pagkakahawak niya sa unan habang nakatakip sa mata niya. Nang matapos ang pinapanood namin, binuhat na naman ang kambal, papasok sa kwarto. Hinilikan muna namin ang noon nila bago lumakad papuntang kwarto namin. Nauna siyang nahiga sa kama at nakangiting tinignan ang nasa tabi niya. Umihi lang ako, bago sumampa sa kama, tinabihan na siya. Good night, Eros. Sabi ko habang yakap ko siya. Where is my I love you? I love you. Nakapikit na sabi ko. I love you more, hon. Naramdaman ko namang lumapat ang labi niya sa labi ko at matapos yon, hinalikan niya ang noo ko. Pumasok muli kinabukasan sa trabaho si Eros. At gaya nga ng sinabi niya, araw-araw na pumupunta si Manang Carla dito sa bahay para maglinis. Hindi daw siya pupunta sa pwesto nila ngayon kaya naman dumito muna siya para may makasama at makakwentuhan ako. Kaedad mo lang po yung anak ko at meron na siyang 3 anak. Pagkukwento niya. Nandito na kami ngayon sa likod bahay. Dahil naliligo na naman sa swimming pool ang kambal. Ilan po ang anak nyo? Tanong ko. 2 po. Panganay ko nasa ibang bansa kasama ng asawa niya. Sagot niya. Ah, so yung anak niyo lang po ang kasama niyo sa buhay? Tanong ko pa. Opo. Ikaw po ba? May kapatid ka rin po ba? Tumango naman ako. Actually, twin sister po, pero wala na po siya ngayon eh. Baby pa lang kaming 2, namatay na siya. Nagkaroon ng komplikasyon sa puso niya. Sagot ko. Ay, ala, pasensya na po kayo at naitanong ko pa. Paumanhin niya. It's okay po. Matagal naman na po yun eh. Ani ko. Magsasalita sana ako na lumapit sa akin si Anika. Mama, nagugutom po ako. Sabi niya at tinihimas ang kanyang tiyan. Ma'am, ako na hong gagawa ng pagkain. Mabilis ko rin hinawakan ang braso niya. Naku, ako na hong bahala. Maupo na lang muna po kayo dyan. Ani ko pero, Ma'am, I caught her. I insist po. Bantay niyo po ang kambal at ako nang bahalang gagawa. Nakangiting sabi ko at iniwan muna sila doon. Matapos ako gumawa ng sandwich, nagtimpla ko ng juice para may panula kami. Nagmamadaling namang umahon ang kambal na makita nila akong palabas ng kusina. Tsaka kayo bumalik sa pool kapag naubos niyo na yung kinakain ninyo, ha? Bilin ko. Yes po, Mama. Sabay na sagot nila. Ligo ka rin po, Ma. Aya sa akin ni Anaya. Umiling naman ako. Kayo na lang muna. Sagot ko. Sige na po, Ma'am. Samahan niyo na po silang maligo doon. Napatingin ako kay Manang Carla. Ayos lang po, ani ko. Hindi naman ho po pwede na walang kasamang nagkakasiyahan kaming 3 doon. Nandito lang kayo habang pinapanood kami. Dagdag ko pa. Hindi na lamang siya sumagot at nang mag-aalas 3 na ng hapon, nagpaalam si Ma'am Carla nga alis na.
Ingat po kayo, kaway ko. Tsaka thank you po sa oras. Ani ko at sinara ko na ang gate na makalis ng tricycle na pinagsakyan ni Manang Carla. Twins, umahon na kayo. Kanina pa kayong 12. Sabi ko. Hindi naman sila umangal kaya naman tinawalihan ko na muna sila bago pumunta sa banyo para makapagbanlaw sila. Habang nagbabanlaw sila, tumungo na rin ako sa kwarto para maligo na rin. At nang matapos akong maligo, nagulat ako na makitang nasa loob ng kwartong kambal. Kausap po namin si Ninang. Sabi ni Anika na makita ko. Tapos na pong maligo si Mama. Sambit naman ni Anika. Saka bumaba na sa kama para lapitan ako. Napatawag ka? Tanong ko. I just want to ask if nagamit mo na ba yung binigay ko? Hindi pa eh. Sagot ko. Bakit hindi pa? Tanong pa niya. Wala lang. Dapat ba agad-agad iniinom yon? Balik tanong ko. Aba, syempre naman. Sagot niya. Tsaka na? Okay, kau bahala. Wala kang ginagawa? Ganitong oras alam ko marami siyang ginagawa ah. Nag-leave ako kasi medyo masama yung pakiramdam ko eh. Sagot niya. Eh bakit? Okay ka pa naman kahapon ah. Actually, medyo masakit ng ulo ko kahapon pero dahil magmi-meet tayo pumunta pa rin ako. Sagot niya. Baliw ka talaga. Alam mo ba? Ano? I wonder ano bang feeling na may taong nandyan para alagaan ka tuwing may sakit ka. Yung lulutuan ka ng mainit na soup para hindi ka magutom. At every time i-check kung bumaba na ba yung temperature mo. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Gusto mo puntahan ka namin dyan? Kami mag-aalaga sa'yo. Ako magluluto ng soup mo. Kami rin mag-check ng temperature mo. Sabi ko. Naku, wag na. Baka maka-istorbo lang ako. Kaibigan mo ko at kahit kailan, hindi ka magiging istorbo sa akin. Sabi ko. Sure ka? E paano si Eros? Baka magalit sa akin yun. Mahina naman akong natawa. Hindi yun. Ako nang bahala sa kanya. Ani ko. Sure ka talaga? Walang halong biro? Ang kulit talaga nitong babaeng to. Kailan ba ako nagbiro, Aber? Sabi ko nga, di ba? Nang maibaba niya na ang tawag, agad na ako nagtipa ng mensahe kay Eros para magpaalam. From Eros, okay, take care. Susunduin ko na lang kay mamaya. Nireplyan ko siya ng okay, tsaka pinabihis ng kambal. San po tayo pupunta? Tanong ni Anika. Kay ninang nyo. Maging nurse muna niya tayo sa ngayon, okay? Nagyehey naman sila. Di na kami nahirapan pang puntahan si Lina dahil ang tinutuloyan pa rin niya hanggang ngayon ay yung apartment pa rin nung college kami. Bilib na nga ako sa kanya kasi natagalan niyang manatili doon. Puntahan niyo muna ang ninang ninyo sa kwarto niya. Iluluto ko muna to. Sabi ko sa kanila na makapasok na kami sa loob. Tumango lamang sila at nagsimula ng maglakad papunta ng kwarto ni Lara. Pagkarating ko naman sa kusina, inilabas ko na ang mga gulay upang ito ay hugasan. Sopas ang luto ko para marami ang kainin ni Lara. Paborito niya kasi ang sopas, lalo na kapag luto ko. Habang nagluluto, kinalabit ako ni Anaya at nanghihingi ng tubig at towel dahil pupunasan daw nila si Lara. Bumalik ka na ron. Ako nang magdadala at baka kasi mabitawan mo pa eh. Iniwan ko na muna saglit ang niluto ko para kumuha ng maligamgam na tubig at malinis na towel. Baka mahawaan to ng mga anak mo ha? Malilintikan talaga ako nito kay Eros. Aniya na makitang papasok ako ng kwarto. Hindi naman madaling mahawaan ng kambal kaya wag kang mag-alala. Sabi ko at nilapag ang palanggana sa lapag. Kayo nang bahala sa ninang ninyo ha? Babalik na ako sa kusina dahil may niluluto pa ako roon. Tanging tango lang sinagot nila, kaya naman bumalik na ako sa kusina para tapusin ang ginagawa ko. Nang maluto ko na yung sopas, nagsandok na ako ng kakainin ni Lara, tsaka kumuha ng tubig at gamot bago magtungo sa kwarto niya. Mama, kami na pong magpapakain kay Ninang. Presenta ng kambal. Sigurado kayo? Tumango naman sila. Okay, sige. Magluluto na muna ulit ako dito. Dito ko pakakainin ng papa ninyo. Ani ko at bumalik na sa kusina. Matapos ako makapagluto, sakto naman nag-text si Eros na pupunta na siya rito. Napatingin naman ako sa pinto na may biglang kumatok. Ang bilis mo naman. Kaka-text na lang sa akin kanina. Tapos ngayon, papunta na siya. Nasa daan ako nung nag-text ako sa'yo. Aniya, tsaka pinataka ng halik ang labi ko. Dito ka muna. Nagluluto pa ako ng ulam.
Tumango naman siya. Where's the twins? Tanong niya. Naroon sa kwartong yun. Binabantayan si Lara. Turo ko sa kwarto ni Lara. Oh, I see. Sagot niya. Kumain ka muna, titingnan ko muna sila. Sabi ko at saka kinuna na siya ng plato at ng kutsara. Kambal, nasa labas na ang papa ninyo. Sabay naman silang napatingin sa akin. Labas po muna kami ninang ha? Paalam nila. Tumango na lamang si Lara kaya naman tumakbo na ako papalabas ang kambal. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko na makaupo sa gilid niya. Medyo okay ng pakiramdam ko. Ang gagaling kasing mag-alaga ng mga personal nurse ko eh. Tawa niya ng mahina. Kaya mo bang mag-isa? Tanong ko. Oo naman. Okay ng pakiramdam ko eh. Sagot niya. Thank you sa inyo ha. I am so lucky to have a good friend like you. Napangiti naman ako, tsaka niyakap siya na mahigpit. I love you, best friend ko. Sabi ko sa gitna ng yakapan namin. I love you more. Tugon niya, bago kami umalis. Siniguro ko munang maayos-ayos ang pakiramdam niya. Sige na, umalis na kayo. Malalim ng gabi. Aniya. Uminom ka ulit ng gamot mamayang 12 ha? Bilin ko sa kanya. Yes po, ma'am. Aniya at muli ko naman siyang niyakap bago kami tuluyang umalis. At pagkarating namin ng bahay, hindi ko na pinaglinis ng katawan ng kambal dahil malamig na ang tubig.